Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Pagsemplang ng isang rider sa Mangaldan, Pangasinan sa pool sa CCTV. Presyo ng kamatis sa ilang pamilihan pumalo na sa 120 pesos ang kada kilo. Kabuhayan sa Chicharon Bagnet, couple's goal ng magkasintahan sa Kalasyaw, Pangasinan. At ngayong Feel Good Friday, tayo nang maglakbay sa bagong Tuklas River sa Zambales at maki-sunset view sa Santiago, Ilocos Sur. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan sa bantay presyo ng ilang bilihin. Presyo ng kamatis sa Mangaldan Public Market, triple ang itinaas at pumalo na sa 120 pesos ang kada kilo. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galvan. 4 na araw ng mataas ang presyo ng kamatis sa Mangaldan Public Market sa Pangasinan. Mula sa dating 30 pesos per kilo nung nakaraang linggo, ngayon mabibili ito sa 120 pesos per kilo. Triple itinaas sa presyo matapos ang naranasang mga pag-ulan noong nakaraang mga linggo, dahilan para maapektuhan ang supply ng kamatis. Kasi nung bagyo yan, kaya mataas. O walang halos supply ko, konti lang. Nagmumula na sa Nueva Ecija at Nueva Vizcaya ang karamihan sa binibentang kamatis ngayon sa Bagsakan Market sa Urdaneta City, Pangasinan. Halos nasira kasi ang mga bunga ng kamatis na tanim sa Ilocos Region. Apektado man daw mga mamimili pero wala silang magawa sa taas ng presyo ng kamatis. Kaya naman tingi-tingi o yung mga nakaripak na lang muna na kamatis ang kanilang binibili. Hirap. Dahil? Mahal lahat. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, karaniwan ang pagtaas ng presyo ng kamatis at ng iba pang gulay pagkatapos maranasan ng mga pag-ulan. Talagang gano'n, no? Pagka tag-ulan, yung produkto medyo may problema. Pero pag nag-normalize, bumabalik naman yung sigla ng mga taniman. Samantala, asahan daw na sa mga susunod na linggo ay babalik na sa normal ang presyo ng kamatis. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galvan, One North Central Luzon. Sa CCTV footage na ito, makikita ang isang rider sa bahagi ng Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Ilang sandali, makikita ang dire-diretsyong pagmamaneho ng rider patawid sa kalsada hanggang sa sumemplang sa shoulder lane. Sa bilis ng pagmamaneho ng rider, muntik pa itong mabangga ng kasalubong na sasakyan. Agad ng takbuhan ng mga bystanders sa lugar para saklolohan ng rider. Ayon sa mga opisyal ng barangay, nasa maayos ng kalagayan ang rider. Ingat po talaga. At kung alam yung madulas, kunwari, yung pag umuulan po, madulas ang daan, talagang dahan-dahan, saka magbigayan lang po tayo. Insidente na umano'y pagdanakaw sa isang tindahan sa Dagupan City sa pool sa CCTV. Nakatutok Claire Lacanilaw Dungka. Makikita sa CCTV footage ang kamay ng isang bata na unti-unting binubuksan ng tindahan sa Barangay Bunuan Gazette, Dagupan City. Maaninag din sa labas ang bata. Nagmamadaling umalis ang bata nang may nahulog na notebook sa loob ng tindahan. Pero makalipas ang ilang saglit, muling bumalik at tuluyang nakuhang isang container na naglalaman ng mga candy. Ayon sa nagbabantay ng tindahan, hindi lang isang beses nangyari ang pagnanakaw ng ilang menor de edad. Nakaka-permission din po. Dahil walang kita yung store at kanate. Kalimpan. Ayon sa Barangay Council, patuloy ang kanilang pag-iikot upang sitahin ang mga bata o kabataan na nasa kalsada, lalo na tuwing 10 oras ng gabi. Hinikayat ng mga opisyal ng barangay na i-report sa kanilang tanggapan ang mga insidente ng pagnanakaw upang maaksyonan. Sa mga magulang, kung lumalabas na yung mga anak, alamin kung saan pupunta, kung sino yung kasama para alis sa mga ganong bagay, informasyon. Ma-trace nila yung anak nila kung nasaan na po sila. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Mga kapuso, maging handa pa rin sa pag-ulan dahil sa dalawang weather system na umiiral sa bansa.
Nagpapaulan sa Palawan, Visayas at malaking bahagi ng Mindanao ang ITZZ o Intertropical Convergence Zone. Easterlies naman ang umiihip at magpapaulan sa Luzon. Di rin inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Sa ngayon, sabi ng Pag-asa, wala pang epekto sa bansa at mababa ang tsansang mabuo bilang bagyo ang low pressure area sa labas ng PAR. Samantala sa datos naman ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na pag-uulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon ngayong hapon hanggang mamayang gabi. May kalat-kalat din na pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa kaya huwag kakalimutang magdala ng payong. Paggawa ng chicharon bagnet, kumikitang kabuhayan ng magkasintahan sa Kalasyaw, Pangasinan. Silipin sa report. Nag-umpisa raw ang lahat nang may mapanood si Jarvik na video sa social media tungkol sa gumagawa ng chicharon bagnet Setyembre noong nakaraang taon hanggang sa sinubukan niya ring gumawa. Tatlong try yun, parang na-perfect ko siya. Nag-decide na ako na gumawa ng pambenta. Nagsimula siya sa 1,500 pesos na budget. Una niyang binentahan ang kanyang mga kaibigan. Nagustuhan nila. Minsan, pag ubos na, may nagtatanong pa rin. Maproseso raw ang paggawa ng chicharon bagnet. Kailangan pang ibilad ng hanggang 3 oras ang lulutuing pork back fat. I-chop. Kailangan na pare-pareho ang sukat. Bubudburan ng tamang sukat ng asin sa kailuto. Pag nag-golden brown na, kailangan munang itabi ng hanggang 2 araw para mas maging malutong at hindi agad kumunat. After 2 days, pwede nang iprito para maging chicharon bagnet. Tikman na natin, kapuso. Siyempre, kailangan natin ng masarap na suka. Sausawan. Lasang-lasa mo yung pagiging pork. Kasi, ito, literal na niluto sa sariling mantika. Rak. Lutong. Sarap. Ngayon, kumikita na siya ng hanggang 3,500 pesos sa isang linggo at dumarami pa ang kanyang parokyano. Nakaalalay rin ang kanyang partner sa kanilang negosyo para maitaguyod ang kanilang 2 anak na si Mavi at Malfoy. Lagi naman akong nasa likod niya kahit ano pang gagawin niya. Kasi ako naman yung parang syempre pinakauna dyan as a partner. Kailangan natin sila i-guide. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Gusto mo bang mamasyal sa China pero walang budget? Sa Chinese Garden ito sa Poway, Ilocos Norte, tila nasa China ka na raw dahil sa ganda ng kapaligiran. Pagpasok pa lang, bubungad na ang mga pavilion. Maging ang mga puno sa paligid, berdeng-berde ang kulay. May maliliit din na tulay na po pwedeng madaanan. Ang Chinese Garden sa Poway, Ilocos Norte ay naitayo noong panahon ng pandemya bilang pagunita sa ika-46 na anibersaryo ng diplomatic relations ng China at Pilipinas. Ito ang madalas na pasyalan ngayon ng mga mahilig mag-unwind. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Malinaw na nasilayan ang supermoon sa Lawag City, Ilocos Norte. Bago mag-alas 7 ng gabi kahapon, bahagyang natakpan ng ulap ang buwan pero unti-unti ring nagliwanag. Nagmistulang spotlight ng mga kabahayan ng supermoon dahil sa liwanag na nagmumula rito. Ito na ikatlong supermoon na nakita sa kalangitan ngayong 2024. Base sa National Aeronautics and Space Administration o NASA, ang supermoon kagabi ang pinakamaliwanag sa 4 na supermoons ngayong taon. Ang susunod na supermoon ay inaasahang makikita sa kalangitan sa buwan ng Nobyembre. Samantala, presyo at supply ng iba't ibang bulaklak sa Dagupan City alamin 2 linggo bago ang undas. May live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine?
Chris, halos 2 linggo bago ang paggunita ng undas ay tuloy-tuloy na yung delivery ng bulaklak sa mga flower shop dito sa lungsod ng Dagupan. At ayon sa mga negosyante, sa ngayon walang paggalaw sa presyo ng bulaklak pero asahan na 1 linggo bago ang paggunita ng undas ay unti-unti nang magkakaroon ng adjustment sa presyo at 3 days bago nga yung undas ay talagang meron ng pagtaas sa presyo ng bulaklak. Pero sa ngayon, Chris, magbigay muna ako ng update sa presyo ng bulaklak sa mga flower shop sa lungsod ng Dagupan. Sa ngayon, ang Astromelia ay nasa 200 pesos per bundle, ang Radus ay nasa 200 pesos per bundle, ang Malaysian Mums ay nasa 230 pesos per bundle, ang Roses ay nasa 50 pesos per stem, ang Sunflower ay nasa 100 pesos per stem, ang Carnation ay nasa 40 pesos per stem, ang Gerbera ay nasa 40 pesos per stem, habang ang Anthurium naman ay nasa 500 hanggang 600 pesos per bundle. Yan yung presyo sa ngayon, Chris, pero expected nga na by next week ay unti-unti na yan natataas at 3 days before ng undas ay posibleng dumoble pa yung presyo. Ayon naman sa mga negosyante, Chris, walang problema sa supply pero syempre nagkakaroon ng pagtaas dahil nga doon sa demands na kung saan ay tumataas. Pero don't worry para doon sa mga medyo kapusang budget dahil ayon sa mga negosyante ay meron naman yung mga nakabasket na mabibili sa halagang 100 pesos pataas. So sa ngayon, Chris, ay stable yung presyo, walang paggalaw sa presyo. Pero expected, Chris, na by next week ay magkakaroon na rin ng mga maagang mga orders ng bulaklak o yung mga advanced order ng mga bulaklak na gagamitin syempre para sa paggunita ng undas. By next week din, Chris, inaasahan na daily na yung delivery ng bulaklak compared this week na nasa 4 times a week pa lamang. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Nasabat ang mga tauhan ng DOC Port of Clark at PIDEA ang nasa 8.3 billion pesos na halaga ng ecstasy tablet na itinago sa isang kargamento mula sa Netherlands. Umaabot sa 4,891 na tableta ng ecstasy na kung tawagin ay party drugs ang nasamsam. Naharang ng DOC X-ray Inspection Project ang shipment at sumailalim sa pisikal na pagsusuri. Nadiskubre sa eksaminasyon ng isang kahon ng espresso capsules at 3 kahon ng coffee beans kung saan nakasilid ang mga party drug. Pinatawan na ng warrant of seizure and detention ang kargamento dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Republic Act No. 9165. Samantala, schedule ng semestral break, inilabas na ng DepEd. Narito ang report. Nakaschedule simula November 25 hanggang November 29 ang semestral break ng mga learner ayon sa Department of Education. Panahon ito para mabigyan ng pagkakataon na makapagpahinga o makapag-relax sa mga mag-aaral. Kasunod nito, pinaalalahanan ng mga guro na bawal magbigay ng project o assignment sa nalalapit na semestral break. Malinaw na raw ito sa mga guro ng Mangaldan National High School. Bigyan natin sila ng isang buong linggo na makapagpahinga naman para sa ganun pagbalik nila ay sila muli ay malakas at saka interesado uli na mag-aral. Pabor din dito ang ilang magulang. Oo, wala po talaga. Ay kasi? Para makapagpahinga din yung mga estudyante. Para makatulong din sa bahay. Bukod sa no assignment at no project, ipatutupad din sa Mangaldan National High School ang pagbabawal sa mga group practices para sa mga aktibidad na nakaschedule sa buwan ng Desyembre. Samantala, habang nakasemestral break ang mga learner, sasailalim naman sa training ang mga guro. On the part of the teachers naman, may mga trainings po kami na gagawin at ang focus po namin is yung mga strategies, mga teaching strategies na mag-i-improve sa mga learning performance natin. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Paggawa ng mga parol ng mga PDL sa Dagupan City, puspusa na ngayong Burr months. Silipin sa report. Puspusan ng paggawa ng parol ng mga person deprived of liberty sa Dagupan City Jail ngayong Burr months. Dumarami na kasi ang umu-order sa kanila ng mga LGU. Isa lang ang paggawa ng parol sa kabuhayan ng mga PDL sa loob ng piitan. At mayroon din po tayong mga incoming mga orders. May mga pre-orders na po sila sa Lingayen at saka yung mga various private individual. Malaking tulong daw sa mga PDL ang paggawa ng parol. Ang pagiging abala nila sa paggawa nito, naibsan daw ang kanilang pangungulila sa pamilya.
At dahil kumikita sila sa paggawa ng parol, nakakatulong din sila sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Ang parol daw ay sumisimbolo ng pag-asa na balang araw, makakasama muli nila ang kanilang kaanak. Malaki rin tulong dito sa amin, ma'am, dahil yung mga naipon namin mga binibigay nilang sweldo sa amin, nakakatulong din sa aming mga pamilya sa labas. Saka nakakaalis din ng stress, pakaburyom sa kanila. Asahan daw na dadami pa ang orders habang papalapit ang Pasko. Opo ma'am, at malaking bagay nga po yan ma'am kasi at least malaking tulong yan sa ating mga kapatid na nasa loob ng piitan. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw Dongka, One North Central Luzon. Alas 6 ng umaga nakaset ang alarm clock para bumangon sa kama si Julius Agtang ng barangay Calagit, Paway, Ilocos Norte. Pero may nauna nang nagigising sa kanya. Ang ibon kasi bago pa magising si Julius ay nasa bintana na at tila kumakatok at kumakanta dahil sa huni nito. Ito ang yellow-vented bulbul o may local name na purak o luklak. Ang huni nito ay parang kumakanta kaya tinawag itong singing bird. Para kay Julius, hindi na niya kailangan ng alarm clock para magising. Sapat na ang ibon na nagbibigay sa kanya ng wake-up call. Para kay Julius, isang good vibes sa umaga ang hatid lagi ng kanyang ibon. Ang alarm ko kasi 6 a.m. Pero 5:45 ganun, 5:30, 5:45 ganyan. Ganun na naman siya, bumalik na naman. So ang ginawa ko, ni-record ko siya, ginawan ko siya ng video and then video ko ganyan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Matapos ang big-time oil price hike ngayong linggo, may good news para sa mga motorista sa susunod na linggo dahil may inaasang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Nasa 1 peso hanggang 1 peso at 15 centavos ang inaasang rollback sa kada litro ng diesel. 50 centavos naman hanggang 75 centavos ang inaasang rollback sa kada litro ng gasolina at nasa 90 centavos hanggang 1 peso ang inaasang tapya sa kerosene. Pwede pa po yung magbago sa pagtatapos ng trading ngayong Biyernes. Ayon sa Energy Department, dahil yan sa nakikitang pagdami ng supply ng krudo, pagpasok ng 2025 at pagbagal ng paglaki o pagtaas sa demanda sa langis. Nasa mahigit naman sa 600 million pesos na halaga ng mga iligal na sigarilyo ang nakumpiska ng NBI at BIR sa isang bodega sa Cabanatuan City. Naka-alerto CJ Turida. Makikita sa video na ito ang pagpasok ng mga tauhan ng NBI sa isang compound sa Cabanatuan City, Nueva Ecija kahapon. Sa loob ng compound, makikita ang mga taong nakabantay sa gate at sa mismong loob ng bodega kung saan tumambad ang makina at iba pang gamit sa paggawa ng sigarilyo. Ayon sa NBI, natunto ng paggawa ng sigarilyo sa tulong ng asset. Conduct ng operation against agricultural violators, smuggling, ganyan. Yun stumble upon namin dito na mayroong nag-ooperate, nagmamanufacture ng sigarilyo. Naaresto sa operasyon ang mahigit 70 na Pinoy at 20 Chinese nationals. Tinatayang na sa mahigit 600 million pesos na halaga ng mga iligal na sigarilyo ang nakumpiska ng autoridad. Pinapakita natin na lahat ng government agencies ay nagtutulungan para masigurado na mahuli yung mga gumagawa ng ganitong operasyon. Malaki raw ang nawawala sa gobyerno dahil sa mga ganitong iligal na paggawaan ng sigarilyo. Again, hindi lang pag-iiwas or pag-evade ng buwis ang nangyayari dito, kundi nakakapinsala sa buong ekonomiya at pati sa mga agricultural farmers natin. Nasa kustodiya ng NBI ang mga nakumpiskang makina at mga pekeng sigarilyo. Mahaharap sa patong-patong na kaso ang mga nahuli sa operasyon. Bagong batas ngayon yung Republic Act 1/2022, yung Anti-Agricultural Economic Sabotage, yung paggawa ng sigarilyo na dapat tinatax doon ng BIR, ng excise tax. Pero makikita mo wala silang tax stamp na nakalagay. O mayroon man, fake ito. CJ Torida,
One North, Central Luzon. Sumiklab ang sunog sa isang industrial warehouse sa barangay Parsolingan, Herona, Tarlac. Ayon sa mga otoridad, nakatanggap sila ng tawag mag-aalas 11 ng gabi noong October 16. Sa paunang investigasyon ng otoridad, maaaring nagkaroon ng faulty electrical wiring kaya agad na kumalat ang sunog sa storage ng makina. Umabot sa unang alarma ang sunog na agad namang naapula pagkatapos ng halos 3 oras. Wala namang nasaktan sa insidente. Samantala, sinimula na ang paglilinis sa mga puntod sa sementeryo sa Bangi, Ilocos Norte para sa nalalapit na undas. Makakapal na damo ang bumalot sa mga puntod at matiyagaan nila itong pinagtatanggal. May ilan pang naglalagay ng tiles para isaayos ang ilang puntod. Ayon sa mga residente, inagahan nila ang paglilinis sa mga puntod dahil hindi pa siksikan at kakaunti pa lamang ang tao sa sementeryo. Sa iba pang balita, humigit kumulang 1,000 na estudyante nagtagisan sa iba't ibang larangan ng sports sa Calasiao, Pangasinan. Silipin sa report. Nagtagisan sa 3x3 basketball ang mga estudyanteng ito ng Calasiao Comprehensive National High School at Doyong Malabago National High School. Isa lang ito sa mga laro na pinaglalabanan ng humigit kumulang 1,000 atleta mula sa iba't ibang public at private secondary school sa Calasiao, Pangasinan na bahagi ng 2024 Municipal Meet. Host school ngayong taon ang Wood National High School. This sports program po ng actually joined po DepEd and the LGU, the Municipality of Calasiao, is it is very important in establishing the relationship between the local government and the DepEd. Ang mga pambato ng Doyong Malabago National High School sa 3x3 Basketball Girls Division nakipagbakbakan sa championship round ng R1AA meet noong nakarang taon pero kinapos sa dulo. Susubukan daw nilang bumawi para maiuwi ang corona. Pero kailangan muna nilang manalo sa division meet na gaganapin sa mga susunod na linggo. Tiwala lang po sa isa't isa. Trust the process. Lagi po kaming nagpa-practice. Gagawin namin lahat para kahit paano makabawi kami. Layon din ng aktibidad na makadiskubre ng mga potensyal na atleta na maging kinatawan ng Pangasinan sa iba't ibang national at international sports competition. Asa ito nadidevelop yung physical fitness ng mga bata. Nadidevelop din or nakaka-gain din sila ng more friends. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mahigpit ang naging labanan ng San Beda Red Lions at Perpetual Alta sa pagpapatuloy ng second round ng NCAA Season 100 Men's Basketball. Pero nanaig pa rin ang defending champions na Red Lions kontra sa Altas sa low-scoring ball game na 57-53. Umangat ang San Beda sa team standings matapos masungkit ang ika-8 panalo, habang nalasap naman ng Altas ang kanilang ika-7 talo sa loob ng 12 laro. Bukas, October 19, magsusukatan ng lakas ang LPU Pirates at Arellano Chiefs sa Game 1. Nasusundan ang tapatan ng San Sebastian Golden Stags at EAC Generals sa Game 2. Nakabibighaning ganda ng bagong Tuklas River sa Subic, Zambales, ating dayuhin sa report. Sa tingin nyo ay napuntahan nyo na ang lahat ng magagandang tourist spots sa Pilipinas, magugulat ka sa bagong tuklas na pasyalan. Ito ang bagong Tuklas River na matatagpuan sa Barangay Kawag, Subic, Zambales. Mula sa bayan ng Subic, may jeep papuntang Barangay Kawag. Bababa sa drop-off point at mula roon, pwede nang lakarin ng 5 minuto papunta sa bagong Tuklas River. Tunay na kaaya-aya ang malinis na kulay asul na tubig na dumadaloy sa mga malalaking bato. May diving site rin sa lugar na perfect para sa mga nais ng extra adventure. May babayaran na environmental fee na 10 pesos lang. Magandang ilog, malinis, malamig na tubig na nanggagaling sa bundok. Pwede rito yung mga bata, lalo na yung mga matatanda, marunong lumangoy o hindi marunong lumangoy. Patok na pasyalan ng dagat sa Santiago, Ilocos Sur, hindi lang sa araw, kundi pati na rin sa gabi. Kakaiba kasi ang sunset view na masisilayan ng pulang-pula ang kalangitan. Kalmado rin ang dagat kaya swak sa mga mahilig mag-night swimming. Malawak din ang white sand na pwedeng libutin. Marami ang paupahang kwarto sa lugar kung type mag-overnight.
Sa Kulili Point Sand Dunes sa Paway, Ilocos Norte, mahangin at masisilayan dito ang magandang tanawin sa West Philippine Sea. Kulay asul ang dagat na tiyak nakaka-relax. Sementado ang daan kaya pwedeng malapitan ang pinakadulo ng lugar. Kung trip namang sumakay sa 4x4, may mauupahan para malibot ang napakalawak na sand dunes. Claire Lacanilaw, Dungka, One North Central Luzon. Anong bagay ang hindi na kailangan ng isang taong kalbo? Kuto. Kuto dahil wala na siyang hair. So anong bagay ang hindi kailangan ng taong kalbo? Gel po. Kasi hindi naman madyajalan yung buhok nila kasi wala silang buhok. Anong bagay ang hindi kailangan ng taong kalbo? Gunting. Oh, siyempre hindi magpapagupit eh. Walang buhok eh. Walang buhok. Anong bagay ang hindi kailangan ng taong kalbo na katulad ninyo? Hindi kailangan yung suklay. Ang kailangan lang pamunas ng towel, ganun talaga. Ito lang ang kailangan. Bagay po ninyo anong hinahanap ng kalbo? Wig. Bakit ho? Para magkabuhok. Or I think gel. Oh. Para mas kumita with ulit. Yes, gel na lang. Yung kalbo ho, ano sa palagay mong hinahanap niya? Siyempre sa buhok. Ay dahil? Para, sa kalbo para hindi mainit. Para mapagupit. Okay. Salamat po. Mga kapuso, 68 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.